Igsunan usa ka malipayon nga gabi alang kanatong tanan. Welcome na usab sa lesson study nga atong paghimuon diini nga takna sa Huwebes sa gabi. Ug alang sa pagsugod ako kamo ginadapit alang sa usa ka pinasay nga pagampo. O Dios nga langit noon, nagapasalamat kami tungod sa kaigayunan nga imong gihatag kanamo nga sa diin among ma-review ang among Sabbath School lesson ug nga samahaw o Dios makatabang kini sa among perspektibo ug sa among attitude labi na sa pag-approach namo sa imong balaan nga mga pulong. Pasaylo kami sa tanan namo mga sala kay kini tanan among ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang atong uluhan sa lesson karon nga gabi mga kaigsunan is books and their meaning, ang mga libro ug ang ilang nga mga kahulugan. So kung doon natay background sa milabay nato, of course sigurado nga namang gyud tay background tungod kay nagatuon ta sa atong Sabbath School lesson. Nahisgutan na nato previously mga kaigsunan ang classification sa mga books nga naa sa entire Bible. Nasayod ta that the Holy Bible, the whole scripture, doon na siya 66 ka mga books. So this is actually a book that contains many books. 39 niini diha sa Old Testament o 27 niini diha sa New Testament. Nasayod usab kita mga kaigsunan nga dunay pipila ka mga divisions nga makita nato, no? Gisgutan specifically sa atong lesson karon ang 5 books of Moses. Ginatawag ni sa mga scholars o sa mga theologian nga the Pentateuch, no? Ang Genesis ngadto sa Deuteronomy. So ingon ani classifications mga kaigsunan, no? A little review lang unya tanawon nato unsa gyud ang pinaka weight ug emphasis sa atong lesson karon nga gabi. So kung imong tanawon, ang first 5 books of Moses they are actually the Pentateuch. Unya ang gikan sa Joshua ngadto sa Jeremiah ginatawag na sila nga historical books. Unya gikan usab sa Job ngadto sa Songs of Solomon ginatawag ni sila nga mga poetic books. Okay? Unya gikan usab onwards, no, Isaiah, Jeremiah ug ngadto na sa Malakay, mga prophetic books ni sila, both the major and the minor prophets. Pag-abot na usab din na sa New Testament, makita nato nga ang classifications nila mao kini. Doon natay Gospels nga mao ang Matthew, Mark, Luke, John. Unya doon natay nag-inusara lang gyud dinha nga historical book ug mao kini ang Book of Acts. Unya gisundan kini sa mga epistolary books, no, mga epistles, mga sinulat ni kadaghanan ni ini gikan kang Apostol Pablo, and of course partly gikan kang James, kang Peter ug sa uban pa pod nga mga apostle sila ni Timothy. Unya, gawas pa po ni ini mga kaigsunan, napod ay ginatawag nga prophetic book, and of course that is the book of Revelation, but at the same time dili lang ni siya prophetic book tungod kay dunay daghan nga mga scholars nga nagaingon that this is also an epistle tungod kay somehow si John the Revelator nga nagsulat ni ini kini nga mga visions nga iyang nadawat is actually gipadala niya o address kini para sa daghan nga mga simbahan, to the many churches. So doon na siya dual actually nga classification. Not only that this is an epistolary book, at the same time this is a prophetic book. Pero kung imong tanawon mga kaigsuonan, ang Ginoo, no, para sa iyang mga katawan karon nga mga panahon, doon na siya daghan nga mga mensahe nga naka-encapsulate, nga naa dinha nakapaloob, kumbaga nakaputos sa mga libro. Ang ato lang yun mga kaigsuonan is atong diskubrihon unsa ang mga themes, unsa ang mga pipila ka mga unod ni ini nga very applicable gayud sa atong panahon karon. Dunay daghan diha nga mga libro nga very obvious kung kinsay author ani. At the same time, dunay pipila dinha ka book sa limbaw gi-mention sa atong Sabbath School lesson kining Book of Ruth and Esther. Dili kayo ingon ana ka sigurado kung kinsa gayud ang nagsulat ni ini, pero makasiguro ta nga kini pulong gayud sa Ginoo. So usa sa mga sekreto mga kaigsunan nga dali nato masabtan ang usa sa mga libro nga naa dinha sa balang nga kasulatan is tanawon nato ang setting, tanawon nato ang purpose sa pagsulat ug ang pipila pagyud ka mga background nganong kini nga mga libro gisulat. Usbon ako mga kaigsunan, ang Ginoo dunay daghan nga mga mensahe dinhi, ang ato lang gyud is atong iampo, no, atong hangyoon sa balang nga espiritu nga tudloan ta niya o giyahan ta niya sa mga mensahe nga atong makita diining tanan nga mga libro. Dili naman ni nato matagsa-tagsa pag yun mga kaigsunan ang Genesis to Revelation tungod sa limitation sa panahon nga atong ginagahin diri sa pag-discuss dinhi sa online, pero sigurado ko nga kung aton ning tan-awon dunay daghan nga mga wonderful themes nga pwede gyud nato mga kaigsunan madiskubre kung atong himuon ang sincero nga pagtagad niini. Ganahan ko na ining gi-quote dinhi sa Friday nga portion mga kaigsunan, sa further thought sa Friday nga section nga gikutlo kini siya gikan sa The Great Controversy page 9. Ingon siya dinhi, in His word God has committed to men the knowledge necessary for salvation. So nasayod ko nga
kitang tanan do natay daghan nga mga pangutana nga kana bitaw mga issues nga beyond na sa jurisdiction sa balay nga kasulatan ba. Kay dunay uban nga unsa man dito sa langit, unsa may mahitabo dito, dunay daghan nga madetalye nga gusto nato nga kana bitaw tugkaron gyud. Pero for now mga kaigsunan, sigurado ko nga dunay pipila ka dili kay pipila, dunay daghan nga mga surprises nga giandam ang Ginoo alang sa iya makatawhan. But for now, ang ato lang gyud mao kini nga atong tunan pag-ayo ang balay nga kasulatan tungod kay dinha God has committed to men the knowledge necessary for salvation. For now, ang atong i-focus ang mga information o ang mga instruction nga dapat nato mahibawan that is actually very very necessary sa atong kaluwasan. And of course, mao ka ng kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo. So kung doon na may mga pipila ka mga butang nga naka-mystify nato, doon na pipila ka mga butang nga gusto gyud nato may bawaan pero outside the bound of the Bible. Sige lang, i-reserve na nato mga kaigsuonan sa diha nga kitang tanan makasulod na sa langit nun nga puloy-anan nga gihatag sa Ginoo. Kaya ang ato lang gyud dinhi karon nga balay nga kasulatan are actually information necessary for our salvation. Samtang kita nagapaabot sa Ginoo. The Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience. Yet the fact that God has revealed His will to men through His Word has not rendered needless the continued presence and guiding of the Holy Spirit. Bisan tinuod nga inspired ang nagsulat sa balay nga kasulatan, apan kita nga magabasa niini mga kaigsunan gihapon muhimo sa paghangyo sa balay nga espiritu nga gihanta samtang atong ginadiskubre ang mga libro nga nasa balay nga kasulatan and their meanings and their messages for us. So while it is true nga dapat nato punon ang atong kaugalingon ini nga mga information, it is also equally true mga kaigsunan nga himuon nato ang atong pinaka the best pinaagi sa grasya sa Ginoo nga kini nga mga information will be put into actions and will be applied sa atong kinabuhi samtang nagapaabot sa atong Ginoo. Kini akong buhi nga pagampo.